Maaga akong nagising ngayon. Ano gang pagkabanas na ang aga pa. Nakita ko si Bossing, paalis na pala siya. Pupunta rin sa shop at madaming gawain doon. Mabuti nga iyon para wala akong kaaway. Kung mapapansin ninyo ay nakablock na naman siya. Hindi ito nagsusuot ng damit na may kulay. Lahat ng laman ng cabinet nito ay walang ibang kulay kundi black. Kaya pag aalis kami, hindi na iyan namimilit. Wala namang ibang pamimilian. Paalis na siya, sabi ko ikis muna. Ay, tinawanan lang ako Tinanong na lang ako kung ano daw ang gusto kong pasalubong. Ay, hindi pwede to. Sige na nga, sabi ko ay chat-chat ko na lang siya. Siya, ingat Bossing. Hindi na niya dinala si Uno dahil mas madali nga naman pag nakamotor. Dahil wala naman akong gagawin, naisipan ko na lang linisan si Uno. Iniatras abanti ko muna para nasa gitna siya ng parking. At nang sa ganon ay mas madali ding gumalaw. Simula muna ako sa loob dahil mas mahirap yung linisin. Inalis ko muna ang mga seat cover. Mahirap pala itong alisin at pagkakadami ng nakatali. Pag nagpapakarwash kami, hindi naman inalis ang mga seat cover na ito. Kaya sabi ko ay ako na lamang ang maglilinis. Ang daming mga nakatali sa ilalim kaya ang hirap kuhanin. Medyo matagal na rin kasi bago namin napadip clean ito. Itong mga nasa harap na upuan ay sobrang hirap alisin ng mga seat cover. Gigil na bago nagkaigi. Pero nakaraos din naman. Nandito na ako sa center. Medyo mas madali ito kaysa dun sa unahan. Ito ay dahil naiaangat at naibababa kasi ang upuan nito. Si Uno hindi namin hiniling pero ibinigay ni Lord. Dati ang nasa isip ko lang ay sedan pero SUV ang ibinigay ni Lord. Uno pala ang pangalan nito dahil number 1. Pakalaki na rin talaga ng pakinabang namin kay Uno. Ngayon ay meron pa kaming pinagpe-pray ni Bossing. Sana sa banda-banda riyan. Natatandaan ko pa noon. Nagbebenta kami ng basahan. Nakamotor lamang kami. Thank you nga pala sa mga bumili sa amin ng 100 na basahan. Kung nasa inyo pa ay pwede nyong ilagay sa comment section. Malapit ko nang matapos alisin ang lahat ng mga seat cover. Sa isip ko kanina ay madali lang gawin, pala'y hindi. Mukhang napasubo yata ako. Dinala ko na nga pala sa labahan lahat ng mga seat cover na naalis ko. Pagkatapos noon ay ito namang mga matings ang inalis ko. Maya-maya pa ay tinawag ako ni Herbie, may papakita daw siyang ginto. Aroy biro lang ho. Nandito nga pala ang aking Tita B. Hello Tita B! Balik na tayo kay Herbie, sobrang sipag niya ngayon. Namimiss niya na kasi ang girlfriend niya. Tama ka na uy, isang araw pang bakasyon ha. Baka mapalaw. Siya, tama na ang chika, pabalik na ako sa aking ginagawa. Habang nakababad pa mga seat cover ay numpisahan ko ng labhan itong mga mating. Nilabhan ko na rin para siguradong alis na mga alikabok. Mabilis naman itong matutuyo dahil matindi ang sikat ng araw. Pagkatapos ko nga palang gawin iyon ay numpisahan ko ng paliguan si Uno. Parang nasira ko pa yata ang hose namin. Anong oras pa lamang ito ay sobrang banas na agad talaga. Sa pagkakataong ito ay parang gusto ko na rin sumabay sa paliligo. Sa iba ay kapag naglilinis ng sasakyan, ibig sabihin ay aalis or gagala. Dito naman sa amin, pag nilinisan ang sasakyan, ibig sabihin ay hindi aalis. Ay sa hirap namang ito ng paglilinis ko. Mahihiya ka din na ari gamitin. Kita mong iyan, akyat pa ako sa lamesa para lamang malinisan ang bubong na Sa mga pagkakataong ito ay naiisip ko na sana pala ay nagpakarwash na lang ako. Sa susunod Bossing, ay magpakarwash na lang kita. After 31 days, natapos ko rin naman agad. Kabilin-bilinan ni Bossing, pagkasabon ay banlawan din agad para hindi magbakat-bakat. Kita mo ga ang kintab na yan, ay parang bagong labas ng kasa. Habang ako'y nagpupunas din nakita ko si Herbie. Ay talaga naman. Iniho sa amin sa Batangas, ay kahit anong banas ang mga tao ay nagkakape. Ang kape din ay parang maintenance. Ay nanghihina daw pag walang kape Patatawarin ang batang iyo. Nakabilad pa naman ang mga seat cover at mating, mamaya ko natatapusin ang loob. Sobrang init na hindi ko na kaya to. Sobrang init na nga naman, kaya pumasok na muna ako para maligo. Ang bilis Dini, pwede kang mapagod pero hindi ka pwedeng pumangit. Biro lang yun. Sobrang init talaga ng panahon ngayon kaya kailangan palaging may sunblock. Kagaya ng pag-aalaga natin sa ibang bagay, kailangan alagaan din natin ang ating sarili. Ang investment, hindi lamang laging material na bagay. Siyempre, kailangan din tayong mag-invest para sa ating mga sarili. Alam kong madalas ay nakakalimutan natin iyon. Pero 'di ba ang pinakamahal mong asset ay ikaw. Kaya wag mong kalimutan ang sarili mo. Paminsan-minsan ay hindi naman masama iyon. Yun lang, salamat!